Alam nyo mga kababayan, tayo ho'y bumilib dyan sa mama na yan nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang husay napakahusay ho niya nung panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman ngayong mga panahon na to, nagtataka ho tayo kung bakit pa niya tinanggap yung pwesto dyan sa DPWH. Gayong alam naman ho niya mga kababayan na wala naman ho talaga siyang gagawin dyan kung hindi mag-inspeksyon dahil sa napakaraming kapalpakan na iniwan nitong si Bunuan. At dito rin ho sa video na to mga kababayan, pag-uusapan ho natin itong speech nitong si Caballo. Diyan siya nangyaring rally kahapon sa Luneta. Ang problema dito, mas maniniwala ako dito kung merong kung merong jet to holiday, di ba? Dapat yung ginawa nitong mama na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat nag-perform siya diyan ng jet to holiday. Di ba, doon siya magaling yung pa-speech niya na ganyan, hindi ka paniwala yan hanggat hindi mo binabanggit yung pangalan ni Martin Romualdez, hindi ako maniniwala sa'yo. O ngayon, kung talagang sincero ka, kausapin nyo yung mga yung mga kaibigan nyo, kakilala nyo mga senador, yung mga pinklawan, sumang-ayon sila doon sa panukala nitong si Senator Bato de la Rosa. Tayo kasi naniniwala dito hanggat walang nabitay sa mga kurakot na hindi mababagong sistema sa ating bansa. Tama mali. Ngayon kung pasigaw-sigaw tayo ng ganyan, humanda na ho kayo mga kababayan. Once a year dapat gawin natin yan para kahit papaano kilabutan. Pero hindi titigil. Gagawa ng paraan yung mga magnanakaw na yan para makapagnakaw ho mga kababayan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho ang gagawin yung join button. Nandyan lang ho sa baba. Rekta na ho tayo sa speech nito ni Caballo. Itong mama na to. Okay, maniniwala na sana ako. Tanggalin mo yung piluka mo. Mas maniniwala. Ito. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Game. What's down? Ang down, ang babang-baba yung mga Pilipino. Nako. Kaya sa nga... Hindi ka naman down na down Yaman-yaman mo Kumto ka. Banata mo si Romualdez. Banata mo si Zaldico. Hindi yung... generalize mo tapos gusto mo pang gawing hero si Marcos Jr. Kasi Mr. President, binabantayan ka namin. Ano binabantayan? Sangkot siya Dapat manawagan ka rin na accountability sa kanya. Pantangin mo, mga diskaya, kontraktor sa Ilocos Norte, paano mo sasabihin, panagutin mo ang mga kurakot kung ikaw mismo kurakot? Nangyang yan. Alam na lahat ng mga kapwa ko, artistang nasa entablado ngayon, pati na rin yung mga artistang nasa baba at nasa iba't ibang lugar na nakikisama sa amin. Binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong nanakawan ng gobyerno. Mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat, in fairness, magaling kasi trabaho nito, stand-up comedian to 'di ba? Mahilig mamahiya ito ng kapwa, 'di ba? Ang trabaho niya ay kontrolin ang emosyon, yung kung paano niya i-handle ang crowd. Yan ang talaga trabaho niya, kaya kung paano niya hinandle yung sitwasyon na yan, trabaho niya yan. Huwag mo kayo masyadong magpadala diyan sa Caballo na yan. Lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, naglanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, pangalanan mo para wala tayong problema. Alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat. Patawad kay Father pero... Palakpakan yung crowd, Abot-abot na alam mga... Katatapos lang ang misa pero Panginoon, patawarin niyo kami pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Relax, Brad. Dapat Martin Romualdez, Zaldico, Marcos Jr. Yan yung mga magkakajaming lahat ng congressman. Diretso yun. Natatakot ka ba kay Martin Romualdez? Di ba? Yan yung sinasabi ho natin. Hindi lahat ng magsasalita sa entablado ng pagtitipon na yan, talagang, alam nyo ho ba pinaglalaban nyo, Mr. Caballo? Anong nantoka? Buti pa yung mga ordinaryong Pilipino. Yan problema pagka babad kayo sa kalandian. Hindi naman kayo siya babad sa politika. Di ba? Walang humpay na sundutan lang naman ng veteran karapata. Diretsuhin nyo. Kayo ang may boses. Kayo pakikinggan Ngayon, wag niyo nang i-generalize. Anak ng toka. Motherhood statement na naman yun. Mga hindi nagsasalita habang ganito, parang ganito lang ho yan. Mahiya naman kayo. Parang kay Marcos Jr. lang ho yan. Ano ng veteran karapata?
again, mga kababayan, wag ho kayong magpabola. Ika nga, malayo pa lang ang BS, dapat nakikita na natin. Yan, BS ho yan. Wala tayong problema dyan sa pagsisigaw-sigaw ng kabayo na yan. Ang atin ho dito, ay, wala na ho tayong galit dun sa ginawa niya kay dating Pangulo. Ay, mahirap matanggal yung galit natin eh. Tatay Digong, inano ka ba ni Tatay Digong, di ba? Wala naman siyang ginawa sa'yo eh. Ngayon, ba't di mo magawa ng jet to holiday yan si Martin Romualdez? Kasi mas doon ka effective, doon ka kilala, doon ka mas papakinggan. Pagka ginawan mo ng ginawan mong ika nga pinagtripan mo yung mga yan. Di ba magba-viral yan? Pero si Tatay Digong na wala namang ginagawa sa'yo, nakakulong na nga sa Dahig, Netherlands. Kaya huwag kang mag-alala, madam. Ay, huwag kang mag-alala, sir. Kailanman hindi ka magiging madam. Anak ng Petrang Garapata. Lalaki ka, magpakailanman, Brads. Sa ayot sa gusto mo, may lawit ka. Kahit anong kulay mo pa sa buhok mo na yan, kahit ano pang tikas ng kasama mo lalaki kayong parehas. Hangya ka. Kaya walang respeto sa iyo karamihan ng mga Pilipino dahil sa mga birada mo na yan. Diretsuhin mo. O sa mga taga-suporta nito kabayo na nanonood ng video na ito, share nyo pa sa kanya, panood nyo, para malaman niya kung ano kabalbal ang mga pinaggagawa niya. Di ba? Wala tayo. Sumali ka, magsalita ka. Pero siguraduhin mo na kilala mo kung sino yung mga binabanatan mo. Ngayon kung motherhood statement ko lang, ganito, ganyan, sige, ganito, oo, ito, mga di nagsasalita, diretsuhin mo kasi yung mga nasa liwasan, nasa EDSA, alam nila kung sino may kasalanan. Marcos Jr., Martin Romualdez, Saldico. Baka si Grace po pa nga eh. Diba? Bakit di mo pangalanan? O, tuloy natin. Hindi yan. Ito. Tapos na ang panahon ng mga bababait at ng mga resilient. Ang mga mababait, ginago. Dati pagka nagmumura, nagagalit kayo. Si Tatay Digong, di pa kayo nagmumura, minumura niya na korupsyon, minumura niya na ang illegal na droga. Ba't ngayon nagmumura din kayo? Napaka-immoral nyo naman. Diba? Yan ang sigaw lang kay Tatay Digong. Napaka-immoral. Ba't kayo nagmumura? Huwag kang magmura, Brads. Pambihira. Diba? Pagka si Tatay Digong, immoral. Pagka kayo, okay lang. Noong panahon ni Tatay Digong, nagmumura siya dahil sa korupsyon. Sabi nyo, ba't naman nagmumura yan? Ba't ganyan? Presidente nagmumura? Di pa kayo galit sa korupsyon, galit na si Tatay Digong. Manya kayo. Mga resilient, tinarantado. Oh, yeah. Sige. Hindi nauubra sa atin yung bait-baitan, kimikimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila magbabait. Sa katunayan, mga hayop sila. So bakit natin babaitan ang mensahe natin? Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon, at poot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng... Kung galit ka talaga, death penalty tayo, ano? Kausapin mo si Ma'am Aquino, Kiko Pangilinan, yung asawa ni Sharon. O, kausapin mo. Suportahan nyo yung panukala ni Senator Bato de la Rosa. Kasi kung galit kayo, gusto nyo talagang gurguran ng laban, di ba? Kuya, pero kung galit kayo para lang sa optics, para lang maipalabas kayo sa social media, ibang usapan nyo kasi tayo dito sa PH Update nananawagan tayo eh. At kahit sino sa mga senador na sinusuportahan natin, pabor sa death penalty dyan sa korupsyon. At saka babaan yung threshold, hindi 50 million. Sayang, wala si Atty. Vic Rodriguez eh. Kung nandiyan si Atty. Vic Rodriguez, bababaan na yung threshold dyan sa plunder eh. Anak ng toka, 50 million, tapos anti-poor. Diba, ganun ho sila manloko ng tao. Mantangin nyo, ano yan korupsyon. 50 million. Ngayon, pagka sinabi mo, yan, bibitayin ka na 50 million. Hindi, anti-poor yung with penalty. Ba't kayo pero mong 50 million, mayaman ka ng 50 million na mahirap, anak ng tokwa. Wala hong mahirap na mayroong 50 million. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Kumalma! Naku, palong-palong si Kuya. Iiyak lang! Hindi pwedeng magtitiis lang, hindi tayo kakalma. Wala kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila. Yeah. Dahil mga bastos sila. Yeah. Mga salaula sila, mga baboy sila.
Hindi natin kayang maging mabait sa kanila dahil mga walang Yan. niya sila. Yan. Hindi pwede. Hindi pwede. Yung mabait ka lang, mabuting asal ka, hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumigaw tama yan. lahat ng galit! Lahat ng galit na galit! Ang hindi matatapos ang galit bukas! Ang ipalalinig ang galit hanggang hindi makulong ang mga tao! Makulong lang. Nakanto ko, nakakalaya yung mga yan, ha. Remind lang kita si Juan Ponce Enrile, nasa laya yan. Yung mga kasama niyang nakulong nasa laya yan. Hindi ko sinasabing guilty ang mga yan. Pero yung ating justice system, talagang hindi naman ginawa para makapaghatid ng hustisya sa mga naapi, sa mga hindi. Ang ating justice system ay ginawa para sa mga mayayaman, para malusutan nila. Nakanto ko. Meron na Annapolis, meron na lahat-lahat. Yung sinasabing kailangan makulong nitong si Senator Jinggoy, acquitted daw siya eh. O ngayon, ang tanong ho natin dito, kung gano'n ang mangyayari dito sa issue ng flood control, makukulong yung mga yan, maya-maya, pagpunta sa Court of Appeals, pagpunta sa Supreme Court, anak ng to ko, absuelto yung mga yan. Ngayon ang gawin natin, pagka ikaw napagsuspetsahan, mauubo sa mga politiko, yun naman dapat, di ba? Hindi po talaga dapat lahat ng galaw mo kalkulado. Hindi ka pwedeng pagsuspetsahan. Pag napagsuspetsahan ka na magnanakaw, may kalalagyan ka. Di ba? Lang yan. Wala. Tayo dito sa PH Update, hanggat hindi naging death penalty ang kaparusahan dito sa dito sa issue na to, walang mangyayari. Manwala ko kayo, pagka hindi parusang bita yan, walang mangyayari dito. Hindi tayo pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon hanggat hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Ang kagandahan dito sa nangyayari na to, nagkakaroon ho tayo ng kamalayan na hindi ho natin kailangan ipagbili ang ating mga boto. Dahil pagka nagbili natin ang ating mga boto, ganito ang ating kasasapitan. Di ba? Nangyari lang naman ho itong mga kababayan dahil mga politiko, sige, biling kita yung boto mo. Pero pagka naupo ako ng mga kontrata, uubusin ko. Kaya ang gagawin natin ngayon ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Yan. Dapat patayin ang mga korap na magnanakaw. Yan. Pagka ganyan na sinasabi ni Vice, pinapalakpakan ho natin yan. Yan, dyan, Vice, magkakasundo tayo dyan. Kasi, PH, napaka-harsh mo naman, di ba? Napaka-marahas mo naman. Mga kababayan, buhay ho ang kinuha ng mga yan. Hanggat walang nasasampulan dito sa bansa na to na mayroong magurgur na kurakot, walang mangyayari ho dito. Maniwala ko kayo, pagka sinabi nila ikulong, naglulukuhan lang tayo dyan, lalaya din yan at mangungurakot ulit yan. Or else, makukulong yan, lalaya yan at i-enjoy niya lang yung mga ninakaw niya. Kasi, ganito na lang di ba? Magnakaw ka, sige magnakaw ka, pero magugurgur ka, hindi mo ma-enjoy yung mga ninakaw mo. At matatatak sa utak ng buong sambayan ng Pilipino yung pamilya mo kung ano man ang tinatamasa nila. Kung sakaling mawala ka, galing lahat yan sa nakaw. O baka nga hindi ganun kung meron man silang naitago, ganun ang maiisip ng mga kababayan natin. Pero pagka lahat ng kanilang nakuha, na dambong nakuha sa pandarambong nila, babawiin yan ang Estado. Ganun yung mga kababayan. Good job yan. Palakpakan natin si Vice yan. Ako, pagka goods naman, goods yan sa atin. Pero pagka nanto ko, pasigaw, pamura-mura, wala namang kwenta. Ibalik ang death penalty para sa mga korap! Yan. Para patayin ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila! Yan. Dapat gumawa ang batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagdasal mo na lang ako. Yan. Yan, gusto ko Ibalik yan. ang death penalty para sa magnanakaw. Dahil ang magnanakaw ang corrupt na public official.
Hindi ko Yan. natatawag na public. Ang corrupt na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Correct. Ang Real talk, real corrupt talk. na politician ay higit pa sa magnanakaw. Bawi. Doon sa first round, medyo mahina yung atake mo. Bawi ka dito sa second round, ha? Last round na pala to. Bawi ka kasi walang kwenta yung mga birada mo doon. Puro sigaw-sigaw lang yan. Nagkakaroon na tayo ng ika nga eh. Kahit pa paano. Gawan mo ng jet to holiday yung ano na yan. Parusang bitay, ha? Gawan mo ng jet to holiday. Gusto ko yan. Ang corrupt na politician, ang korupsyon ay higit pa sa terorismo. Yan. Ang mga terorista, namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang pinipiling araw. Araw-araw nila tayong ninanakawan. Hoy, Dong Gonzales. At ang inaatake ng mga terorista, yung mga iba ang pananampalataya, iba ang paniniwala, iba ang lahi. Pero ang mga korap, kapwa Pilipinong kalahi ang ninakawan. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, Yan. Oh. kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, Ano ang legasiya? pangalan mo, Oh. ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Ano, sasamahan niya sa loob, gano'n? Kaya Presidente, Brad, anak ng toko, nangyari lahat to under his watch, sa kanyang pamumuno, sa kanyang pagbabantay bilang Presidente. Nangyari to, tapos gusto mo meron siyang legasiya. Ano kasi, Raulo? Nakatingin kami sa'yo, Pangulong Bongbong Marcos. Eh, kayo lang. Ako, di ko na tinitingnan yan. Meron sintu-sintu yan eh. Baka meron nga saltik sa utak yan eh. Pwede tinitingnan yan. Tingnan nyo yung kung sino papalit sa kanya. Yun. Pero yan, nangyari yan sa panahon niya. Alam namang, di ba? Huwag tayong ano dito, huwag tayong maglokohan dito. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinuswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo, tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. O paano ba yan? Paano ba yan pagka hindi nangyari ang kagustuhan nyo na yan, di ba? Anong gagawin nyo kay Marcos Jr.? Kasi ako dito, 110%, walang makukulong na high profile dyan. Pinagtanggol niya na nga si Romualdez. Mamaya, next video ko, Vice, makinig ka ha. Papanood ko sa'yo yung video na kung saan pinagtanggol niya itong si Martin Romualdez. Na guys, yung mga high-ranking government official, lagi silang nasasangkot sa skandalo. Di ba? O, may paparinig ko sa'yo yun. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan ay nasa sa atin, wala sa kanila. Okay. Okay, Pepe. Tapos na. Ang dami mo alam sabihin. Walang yakang kabayo. Okay na. Kahit pa paano, meron naman siyang, bawi naman ho siya kahit pa paano. Kumbaga, yung kanyang score sa atin, siguro kung 1 to 100 yan, naka 50-50 ho siya, 50-50 yang si Aling Vice, di ba? Okay na yan, 50-50 Vice, pwede na yan, di ba? Mas mainam na yun kaysa sa walang points. Binawi niya doon sa kesyo parusang bitay daw, sa atin approve yan. Dito tayo kay Vince, itong mama na di natin malaman kung anong problema sa buhay. Na rin yun kahit ang bagong speaker ay kinancel na yung kanyang travel authority and compelled him to come home within the next 10 days upon receipt of the cancellation of his travel authority, because it's almost as if during the House hearing, he is talked about, Congressman Zaldico, pagka tinatanong nasa Amerika nagpapagamot, kailan kaya uuwi, hindi ko alam. So, umaksyon na itong bagong speaker. Because why? Balikan din natin, maliban sa siya ay chairman ng House APRO, Appropriations Committee back then, siya din ang may-ari na nag-divest dito sa SunWest na kapag tiningnan ng PCIJ report, nakakuha po sila ng billions of pesos from 2022 to 2025. So, that's something that really Kaya needs to be ang addressed. maganda nga po dyan also, nung in-announce ng Pangulo yung formation. Nangyari sa'yo, Brad?
Anak ng toka, nagpakulay ka ba ng buhok? Kasi paputi na lahat yan eh. Sakit sa ulo, no? Ako, siguro, hindi naman tayo sigurado. Siguro, talagang sincero yung gustong mangyari na yan, itong si Vince, na magkaroon ng hustisya, di ba? Para sa mga Pilipino. Pero ang atin dito, alam mo ng kurakot, Brad. Ang daming tumanggi sa pwesto bago ibigay sa'yo. Sigurado ko kasi nasa nasa, saan nga kasi to bago siya mapuntang DPWH? Kalimutan ko yung ahensya niya bago DPWH eh. Hinugot lang ho siya doon mga kababayan. Nasa transportation to. Transportation, tama? DOTR. Nasa DOTR yan eh. Ngayon, nung tipong lumabas na yung mga kabalbalan dyan sa, tawag dito dyan sa DPWH, bigla ho siyang hinugot doon. Ang problema ngayon, wala ka naman natatrabaho. Brad, wala kang tatrabaho. Ang nangyayari dito, dapat linagay dyan sa pwesto mo na yan, sundalo. Diba? Ang nangyari dito, investigador ka yan, Brad. Ikot-ikot ka. Check ka dito, check ka dyan. Diba? Laki, yan eh. Hindi yan ang porte mo magtayo. Ay, porte mo magtayo? Ay, mali. Teka lang ha. Technical. Ayan. Luyo natin. Ng ICI. At nung in-announce din niya yung mga miyembro ng ICI, kung mapapansin nyo, nandun ang country director mismo ng SGV, ang isa sa mga pinakatanyag at pinaka-respetableng accounting firms. Ginawa ng Pangulo yun, no? Ginawa ng Pangulo yun precisely para hanapin natin itong mga connection na ito, itong mga link na ito. Walang reputable, kahit na paano nyo pa i-build ng bullshit na ICI na yan, ng independent commission na yan, walang kwenta yung independent commission. Walang kwenta yung independent commission nyo na yan, Sheikh Vince. Kahit kayo alam nyo, walang kwenta yan. Anak ng toko, ang nag-appoint dyan, meron ding flood control sa Ilocos Norte. Ano yan, lokohan? Lahat ng distrito, lahat ng lugar sa Pilipinas, kakalkalin, maliban sa Ilocos Norte, wala na. Doon nga sa privilege speech ni Marcos Jr., walang nabanggit na Ilocos Norte. Dami palang nakuha doon ng mga diskaya. Sa susunod na hearing daw, maraming lalabas. Tingnan natin, baka yung mga sa Duterte administration lalabas, sabi ni Soto. At hindi ako magtataka kung right now, nagtatrabaho na ang ating ICI, gaya na si Commissioner Fajardo, para ma-establish na itong mga link na to, para makita talaga natin sino ba talaga dapat managot dito. And it's immaterial, whether uuwi o hindi Why is it immaterial? It's immaterial kasi whether umuwi Let's siya o say hindi siya umuwi, sir. Kakasuhan pa rin siya. At mafi-freeze pa rin ang mga assets niya, mafi-freeze ang assets ng kanyang mga korporasyon, ng kanyang pamilya. Sa tingin ko, ngayong oras na to, habang nagsasalita tayo, nag-uusap po tayo mga kababayan, yung mga asset nitong si Zaldico, alam niya na eh. Alam niya na pupunta dyan yung usapan eh. Kung magnanakaw yan eh, alam na niya na papunta dyan ang usapan. So ano gagawin niya? Naitago na ho yan mga kababayan. Ngayon wala nang kroni-kroni. Pagka pinasok mo sa blockchain yan, wala nang makakahabol yan. Yung paglalabas na lang ang issue dyan, di ba? Yung paglalabas na lang kasi pagkabultong pera yan, di ba meron hong bagong rules ngayon ng Bangko Sentral, pag yung deposit at withdrawal dapat hindi nalalampas ng 500,000. Pagka lumampas yan ng 500,000 marami daw hong question and answer portion. Once na nagkaso na ang ICI laban sa kanya. No? So, para sa akin, kailangan umuwi si Congressman Zaldico para harapin ito. Pero whether umuwi siya o hindi, tingin ko, kitang-kita na natin kung saan papunta ang gagawin ng ICI. Dahil nag-meeting na kami, sinabmit ko ng mga dokumento sa kanila, at tingin ko mabilis na silang action dito. What other documents have you submitted apart from Oriental Mindoro? Ginagawa na rin po namin yung case file. Kasi ang usapan namin ni Mayor Benji, bawat proyekto na may report sa amin, gagawa kami ng case file. No? Kasi alam mo naman, investigador si Mayor Benji. So, tinutulungan din niya kami. So, yun ang ginagawa natin. May case file tayo.
lahat ng dapat managot sa loob ng DPWH, lahat ng kakontrata ng DPWH, at kung ano pang mga dokumento ang makikita natin na may involve top to bottom, isasubmit na natin sa ICI. Talking about the ICI, they had Bryce Hernandez, today is a Sunday, I think on a Friday, no? After the Senate hearing was Thursday, the ICI had him Friday, at nagsalita din po si Mayor Benji Magalong that nag-tell all na siya. Gaano ho ba kaimportante si Bryce Hernandez? And more than that, do you think he could be the potential state witness that should be included in the WPP? Yung sa pagbibigay po ng witness protection or state witness status, labas na po kami dyan. Bahala na po ang enforcement agencies dyan, tulad ng DOJ, ng Ombudsman, etc. No? Pero ito lang ang masasabi ko po. No? Nung nag-usap po kami ni Mayor Benji, kahit sa anong krimen, nagsisimula yan sa mga maliliit na tao. At hinuhuli mo yan, pinapakanta mo yan, at more often than not, meron niyang kinakanta na mas mataas. Pero hindi lang dapat si Bryce Hernandez. Para sa akin, ang critical dito, si dating district engineer, Henry Alcantara. Yeah. Kasi critical siya dyan. At nakakatawa nga... Kasi, sir, siya ang mas may alam. Kasi siya ang boss ni Bryce. Ganun mo ba? Okay. Yes. Kung yung mababa, yung engineer lang... Ang tono nitong hindi siya acting district engineer na yang si Bryce Hernandez. Gusto nila talagang papuntahin sa mga senador. Kasi pagka napunta kay ako okay lang naman tayo, wala tayong problema. Problema na ni Senator ni Jingo Estrada at kay Joel Villanueva. Kung sila maging collateral damage dito, wala tayong magawa. Ganun talaga buhay. Ano magagawa natin, di ba? Hindi ko para sa wala ko tayo dito para pagtanggol kung sino pa man, di ba? Hindi yan si Joel Villanueva, yung si, di ba? Ang atin ho dito lumabas ang katotohanan. Dapat kung itong si Bryce Hernandez tinuturo niyang amo itong si Alcantara. Ang problema pagdating doon sa mga nagbibigay ng pera, si Bryce Hernandez lang ang tinuturo, napuputol ho eh. Ang sinasabi ng mga contractor, ibinibigay nilang pera dito kay Bryce Hernandez. At ang sinasabi naman itong si Alcantara, transaction ni Bryce yan. Ngayon, pinipilit nitong independent commission na hindi, dapat hindi lang dapat si Bryce ang madali dyan, di ba? Dapat pati yan si Alcantara. Wala tayong problema. Alcantara, magsalita ka, binibigyan mo nga ba isang Senator Jingo at si Senator Joel Villanueva? Mas may alam yung boss. At yung boss dito, at sa Bulacan, ay si Henry Alcantara. Tinitignan ko nga siya sa mata diretso nung sa Blue Ribbon. Hindi sila makatingin sa akin. Nagkasama kayo, no? First time ko silang makita eh. At nung nagdi-deny siya, talagang nakatingin ako sa kanyang ganun eh. Sabi ko, talaga magdi-deny ka. Yung mas mababa sa'yo, kumakanta, pero ikaw, wala kang alam, parang imposible naman. Because his denial for the most part was, wala akong alam sa sinasabi. Si Bryce, imposible yun. Ang sinasabi niya, tuwing may sinasabi si Bryce, ang itinuturo ako, this is Henry Alcantara, his words, no? Palaging, puro ako na lang. Pero tingin ko, kakanta na rin itong mga to. You think so? Kasi kung di sila kakanta, sila lang makukulong. Yung mga pera lang nila ang masisis, ang ma-freeze, at makukuha niya ng gobyerno. Paano naman kung merong... paano kung merong pang iba dyan? Na involved talaga. Tingin mo ba yung 300 million na pinag-uusapan nila doon na nandun sa mesa, kanila lang yun? Siguro naman, hindi. Sinabi na nga na dapat pupunta yun sa mga proponent. Okay, let's go to the DPWH officials. I want to just jump into this district engineer of Batangas. Medyo nakakalimutan po siya. I believe his name is Alcala. Yung Alcala ho ba? Yung sa 1st District ng Batangas na pina-detain ni Congressman Leviste na for bribery. However, his lawyer, Attorney Fortun, was saying he didn't bribe. Sabi nga niya, there was no bribery. Meron talagang pera. Parang in a way, sa pagkaintindi ko, medyo na-set up. Yun ang kanilang alegasyon, ha? What is the status? Wala na po siya. Wala na po siya sa DPWH, no? Pero kagaya nga na sinabi ko, hindi porket wala ka na sa DPWH, whether former secretary ka, former undersecretary ka, former assistant secretary ka, former director ka,
kung kasama ka dito sa pagnanakaw ng pera ng mga kababayan natin, kailangan mong managot. Okay. Yan din ang halimbawa doon kay Cabral, kay former Undersecretary Cabral. Hindi porket tinanggap na at rekomenda natin ang pagtanggap ng kanyang courtesy resignation, kung merong ebidensya na nagiging sa kanya sa pagpapasok nitong mga pondong to at dito sa grand scheme of corruption na nakikita na natin sa DPWH ngayon, kailangan mong managot. Let's isa-isahin po natin sila. I wanted to go talk about them one by one. Yusek Cabral. Yusek Cabral po yung, ano po kanyang title? Siya po ay dating Undersecretary for Planning. Yeah. Siya And po ang in operations. charge, hindi siya sa operations. Planning. Si Yusek Bernardo yung Okay. sa operations. Si Undersecretary Cabral, ang planning office ng DPWH, siya ang in charge sa mga proyekto at sa pagbabudget sa mga proyekto. So, importante yan. Bakit? Kasi, ito nakita ko lang ngayon. Ito, 2 linggo pa lang ako dito sa DPWH. Ngayon lang ako nakakita ng departamento na merong nakakapasok, merong mga proyekto na ginalagyan ng budget at nai-implement na walang plano. So, tanong ko yan, sa planning, paano nakakalusot ang mga proyekto Nang walang na planning? walang plano? Bahay ka nga, kailangan mo ng plano. Yeah. Paano pa yung mga daan-daang milyong mga proyekto? And so, in other words, what does that mean? It's a complete failure in the system. And it's a failure that has led to all of this massive corruption that we are seeing now. There is a reason why projects end up in the budget, ended up being funded, and end up being implemented without the necessary plans. Alam mo, galing ako sa mga ibang ahensya ng gobyerno, Pinky. Sorry kailangan ko kasing ipaliwanag ito eh. Sa DOTR, halimbawa, bago pumasok ang isang proyekto sa budget at bago ito ma-implement, sangkatutak na pagpaplano yan. Meron niyang pre-feasibility study, meron niyang feasibility study, meron niyang detailed engineering. Ang dami niyan. Kaya nagugulat ako, pag pumunta ako sa isang site, nag-inspect kami halimbawa sa Mindoro, sa La Union, sa Bulacan, ang unang tinatanong ko sa kontratista, patingin nga ng plano. Patingin lang, yung plano, yung architectural engineering plans. Which is basic. Basic yun. Wala silang maipakita sa akin. So, tinanong ko yung kontratista, anong basis nung ginagawa mong mga sinisimesimento mo dyan, ginagagyan mo ng bakal? Wala lang po, sinabi lang po sa akin, itong gagawin. Quick question on that. Is that supposed to be coming from the unthinkable. DPWH Absolutely. or the contractor? Of course, it has to come from DPWH. All right, okay. So Paano nakakapasok ang isang project sa budget kung walang plano? To me, So, inisip lang nila na lagyan natin to ng 100 milyon, lagyan natin kasama ng yan sa 125 iniimbestigahan namin million. ngayon, Pinky. Kasama yan. Kasi corruption is a system eh. No, it's a system. No, hindi yan nangyayari na hindi pinag-iisipan kung paano gagawin. Diba? And obviously, kasama sa pattern dito sa sistemang to, yung mga proyektong sumusulput na rin na parang kabute. Okay. Sa mga lugar, kunyari, Quezon City, nasa Quezon City tayo ngayon. Kausap namin si Mayor Joy, in-inspect ng ICI yung mga proyekto. Right. Unang tinanong ko kay Mayor Joy yun, Mayor Joy, meron bang pumunta sa dito galing DPWH, nagpresenta sa'yo, ito po ang plano namin para sa flood control. Siguro naman, dapat konsultahin na yung mayor. Kasi yung mayor ang namamahala nung syudad eh. Alam niya dapat na meron kang gagawing flood control dito. Right. Ito ba ay naaayon ito, hindi pwedeng no-build ito. Kasi they were building in no-build areas. So, that's very interesting you mentioned that. I interviewed Mayor Joy. Ang sabi niya, if my memory serves me right, out of the 300 projects that were implemented in Quezon City, she only gave permits to 2. In fact, meron pang mga flood control projects that were built in non-buildable areas. So again, you know, Secretary Vince, marami din kasing kababayan natin nagtatanong, sandali, anong culpability ni Mayor? Kaya nilinaw niya na kapag sinabi ng DPWH dyan, kahit na wala na kaming kinalaman, they don't even ask for yun nga. At meron pa siya palang master plan. Exactly. Alam mo, ito na lang eh. Una, tinanong ko, may plano ba? Wala. May building permit ba? Wala. Yun nga, may dalawa.
ito pang nakakaano, tinanong ko na, diretsahan. Sabi ko, Mayor Joy, nakatulong po ba itong mga ginawang 300 proyektong to sa hupa ng baha sa Quezon City? Sabi niya, hindi, nakasama pa. Right. So, I mean, this is really unthinkable for me, Pinky, no? I mean, and this is not just in Quezon City, not just in One Bulacan, example. not just in La Union, not just in Mindoro. This is nationwide. So this system of corruption that has been going on for years and years is all over the country, Pinky. Kaya I think by the time we're done here, ubus. Tingin ko mauubos lahat ng mga district engineer dito sa DPWH. Tingin ko lang, ha? I wonder though, sir, if now that you've mentioned that, if you will actually find an area Talagang itong si Vince, papogi, masyadong papogi. Ano ubos? Nandiyan pa sila, ubo. Ang tanong, matatapos ba tayo dito? Baka tapos na lahat, di pa tayo tapos dito. Naknanto ka. Talagang si Vince Tison. Oo, mahusay naman ho yan si Vince. At marami tayong naririnig-rinigan. Mahusay naman yan si Vince. Maraming connection yan. Pero ang atin ho dito, mga kababayan, kung ganito lang pa, imbestiga na ganyan na ganyan. Napoles, ganyan na ganyan. Kaso ano lang, in large scale to, ika nga. Triple, doble, quadruple. O ika nga, sobrang laki ho nito, mga kababayan. Na-compare doon kay Napoles. Pero yung nangyari kay Napoles, ang init ho nun, mga kababayan, may pa-bullet proof vest pa yun. Pero dito ho, ibang usapan na to. Walang mangyayari ho dito, mga kababayan. I mean, ayoko po kasi Nawala. lahatin, na walang problema. I doubt it. Really, I doubt it. I doubt it. I doubt, tingin ko to lahat, sa tagal nang nangyayari nito, tingin ko wala eh. Tingin ko lang ha, yun lang ang tingin ko. I hope I'm proven wrong. Na merong wala. Pero the vast majority, tingin ko ganito na yung nangyayari. Okay, so balikan po natin And it's shocking to me how deeply rooted this is and how long this has been going on. How long do you think has it? Years, Pinky. Ibig Hindi lang to. sabihin, obviously, pasok si Duterte administration, but prior to that pa kaya? Alam mo, dekada na to, Pinky. But of course, there are some administrations like yung time ni Sec Babes na tingin ko naman, no, at the very least, nabawasan siguro to ng konti dahil sa mga ginawa niya, no? Pero alam mo, Nasa ulo ho ba? Nasa leader ho ba? Nasa It's always- Talagang binibuild up po nila si Babes Romualdez, no? Out of nowhere, bigla tayo merong narinig na Babes Romualdez. Anak na to ka, Babes Romualdez. Hindi kasi pwede itong si Mark Villar. Hindi siya pwede. Hindi siya pwedeng i-build up kasi Duterte yun eh. Kayo naman as always. Ito talaga si Vince Gison. No? Dito na ako natatapusin ng ating reaction video. Maraming salamat to sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayong lahat. Huwag ko kayong magpabola dito kay Vince.